Good morning sa inyong lahat. Sa video lesson na ito ay pag-uusapan natin ang dalawang konsepto na mahalaga sa economics, mahalaga sa ekonomiya. Ito ay ang shortage at surplus. Mahalaga ito para sa mga individual na mga mamimili, sa mga producers at sa pamahalaan na rin. At para sa video na ito ay gagamit tayo ng ating hypothetical demand and supply curve para sa aking business na puto bongbong na ibinebenta ko tuwing December. At pag gumamit tayo ng demand and supply curve framework, marami tayong makikita rito. Hindi lang ito basta numbers, hindi lang ito basta dots, hindi lang ito basta curve or lines, whatever. But dito natin makikita yung konsepto ng shortage and nung surplus, and at the same time, yung equilibrium. So, unahin muna natin ulit yung equilibrium natin. So, ang ating equilibrium price at equilibrium quantity ay nasa 15 at 30. So, ito yung punto na nagtatagpo ang kagustuhan, nais, kakayahan ng mga mamimili na bumili ng isang produkto o isang serbisyo, at nakahanda ang mga producer na ibigay, ipagbenta yung produkto o yung serbisyo na yon. So sa ating equilibrium price and equilibrium quantity, sinasabi natin na yung QD ay equal sa QS. So ibig sabihin, pantay yung demand sa supply. Now, gaya ng sinabi ko kanina, hindi lang ito ang makikita natin sa isang demand and supply framework. Makikita rin natin ang tinatawag nating shortage. So, pag sinabi nating shortage, okay, pag sinabi nating shortage, ito ay kakulangan. Okay? Isa rin siyang kalagayan sa merkado kung saan ang dami ng produktong nais bilhin at kayang bilhin ng mga mamimili ay mas mataas kaysa sa dami ng produkto na kaya at handang ibenta ng mga nagtitinda sa kasalukuyang presyo. Okay, so if lalagay natin siya sa isang equation, tatandaan ha, ang shortage, kakulangan o kalagayan sa merkado kung saan ang quantity demanded, okay, ang dami ng produktong kaya at nais bilhin ng mga mamimili ay mas mataas kaysa sa dami ng produkto na kaya at handang ipagbili ng mga producer sa isang takdang presyo. So yung QD is greater than QS. So, makikita natin itong QD is greater than QS dito sa ating demand and supply schedule. So, nasaan kayang bahagi yon? So, mapapansin ninyo na ang demand ay mas malaki kaysa sa supply sa ibaba ng ating equilibrium. So, ito yung equilibrium natin. Nasa baba yung shortage. So, ang demand ay 40, pero ang kaya lang isupply ay 20. Ang demand ay 50, ang kaya lang isupply ay 10. So, ito naman last part, wala naman magbebenta talaga nito. Although, hypothetically, gusto natin yan. Kung zero ang presyo, marami tayong gusto natin, pero walang magbebenta niyan. So, nasa baba yun. Now, nasaan yun dito sa graph? Okay? So, kung titingnan natin, nasa baba siya nitong ating, nasa baba siya ng ating equilibrium price sa ating demand and supply framework. So, narito yan. 40 yung demand. Okay, lagyan natin sila dito. Yan. Pero, ang kaya lang isupply ng mga producers sa halagang 10 piso ay ilan? So, meron lamang 20. So, ang shortage natin sa presyong 10 piso ay 20. 40
minus 20. So, dito sa side na to, dito sa part na to, yan, dito sa 20 na supply at 40 na demand, mas marami yung demand sa supply. So, ibig sabihin, mayroong shortage. Now, saan pa? Dito sa side na to naman, nakikita natin na ang demand para sa 5 piso, para sa aking puto bongbong, ay 50. Pero, ang kaya ko lang isupply para sa 5 piso ay 10 pirasong puto bongbong. So, makikita natin dito sa part na to na ang shortage ay ilan? 40. So, 50 minus 10. So, 40. So, sa side na to, we have the shortage or yung kakulangan. Shortage. Sensya na kayo sa aking sulat. Dito, mas marami yung QD, quantity demanded, kaysa sa quantity supply. Now, ang sunod naman na mapapansin naman natin ay ang tinatawag nating surplus. Okay, ano muna itong surplus? Ang surplus naman ay ang labis na dami ng produkto o serbisyo na mayroon matapos matugunan ang demand. Okay? Ito ay nangyayari kapag ang supply ng isang produkto ay mas mataas kaysa dami ng nais at kayang bilhin ng mga mamimili sa kasalukuyang presyo sa merkado. Okay, kanina pinag-usapan natin yung quantity demand and quantity supply. Mas marami yung quantity demand sa supply. We have shortage. So, dito naman, we have surplus. So, ang equilibrium ay QD equals QS. Okay? Para naman sa surplus, QD is less than QS. Ibig sabihin, kakaunti yung demand pag ikinumpara mo sa quantity supplied. At nasaan siya? So, ito muna ulit yung ating equilibrium price, ha? Tsaka, equilibrium yan. Nalagay natin dito. Nalagay natin diyan. Okay. Nasaan yun? Okay. Tingnan natin itong part na to. So, dito sa halagang 20 pesos, ang quantity demanded natin ay 20. So, ganyan, 20. At ang atin namang supply sa halagang 20 pesos ay 40. Kung mapapansin ninyo, mas marami yung supply kaysa sa quantity demanded. Gaano kadami yung labis na supply? So, we have 20 din. Okay? Next, dito sa part na to, ang quantity supplied ay 50. Pero ang demand lang sa halagang 25 pesos ay 10. Meron din ditong surplus or labisan, dami ng supply sa demanded. Okay? At napapansin niyo, pag sinubtract nyo yung quantity supplied sa quantity demanded, magkakaroon ng 40 labis na produkto at sa ating case ay yung puto bongbong. Okay? So, yan yung dalawang konsepto sa economics, shortage and surplus, na mahalaga rin sa individual na mamimili at sa mga producers. Bakit? Kasi syempre, pag tayo mga mamimili, gusto natin mababang presyo at makakarami tayo. Pero in that case, malulugi naman yung mga supplier, yung mga nagpo-produce na mga bagay-bagay na gusto natin. Kapag naman may surplus, nalulugi yung mga producer. Kaya hindi sila masaya, syempre. That's why we are always aiming
for what we call the equilibrium. Okay? We are always aiming for the equilibrium.